Ayan. Isang mapagpalang magandang gabi sa ating lahat. Ngayon ay November 15, 2023 at ang oras ay, anong oras na ba? 8:30 p.m. Okay. Una at higit sa lahat ay nais ko munang itataas, aking pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan, sinasamba, ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang Banal na Espiritu at ang Inang Lupa. Maraming salamat din sa apat na elemento ng daigdig na ito. Ang elemento ng apoy, ang elemento ng tubig, ang elemento ng hangin at elemento ng lupa. At maraming salamat sa apat na direksyon na ito. From the north, from the east, from the west, from the south. Okay. Mga minamahal ko mga kapatid, sa gabing ito, sa araw na ito, mula pa kagahapon, no? Ay talaga lang naman pinasasalamatan ko ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan sapagkat maraming bagay ang nangyari, no? Actually, sa gabing ito ay meron akong kasama, mga kasamahan, no? Ako'y nagpapasalamat sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan sa ibinigay niya sa aba ninyong lingkod ng kalakasang pisikal, mental, higit sa lahat kalakasang espiritual. Maraming salamat sa ibinigay na karunungan, no? Ipinagkaloob sa aba ninyong lingkod. Ginagawa sa abot lahat ng makakaya na tayong magkakapatid ay magkaisa tayo, no? At ano man ang nakita ninyong live kagahapon, bahagi po 'yon ng panalangin, no? Ng bawat isa. Hindi lang po ako ang nanalangin, alam ko 'yon, no? Na tayong mga maharlika, no? Dugong maharlika ay magkakaisa na. Sapagkat kahit anong ganda ng adhikain, kahit anong ganda ng mga programa, kung walang pagkakaisa, hindi mangyayari ang implementasyon na hinahangad ng bawat isa. Sa gabing ito, merong iba din magsasalita, ngunit liliwanagin ko lamang na hindi kami nagtipon-tipon to let down any one of us. No, sapagkat ang kapatid na ito ay actually galing ito, no? Isa itong naging pinuno sa isang samahan, no? Kaya maya-maya siya naman ang magsasalita. Nagpapasalamat ako, no, sa ginagamit ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan para mamagitan sa side ko kay the Royal Sultanate of Sulu, no, at sa ating mahal na pamahalaan sa pamumuno syempre ng ating mahal na PBBM. Maraming salamat sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan dahil dininig niya ang panalangin, no, sa bawat isa sa atin. Maraming salamat sapagkat totoo naman yun yung destabilisasyon. Totoo naman yun Ngunit ang kapangyarihan na kasi ng Panginoon ngayon ang kumikilos. Kaya ano man ang pagpaplano ng tao, ang Diyos pa rin ang magtatakda sa lahat ng bagay. Sa gabing ito, mayroong magsasalita, hindi lang ako, ngunit gusto ko lang liliwanagin na bagamat ang inyong abang lingkod ay pinaratangan ng isang terorista, no? Kung ano-anong mga paratang. Nagpasalamat pa rin ako sa paratang na yan, sapagkat mas lalo ko lang pag-iigihan ang aking trabaho. Sa ikakalwalhati, ikakadakila, ikakapuri ng ating pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Purihin ang nagsugo at hindi ang mga sinugo. Yan po ay pinaliwanag ko na sa ating mga mahal na kapatid. Ngayon, itong taong ito na magsasalita, nangangahulugan lamang, no, na ang Diyos ang kumilos sa bawat isa sa atin, na magkaisa tayo, no? Sapagkat walang magagawa ang tao. Kung mayroon mang kapangyarihan ng tao, kung mayroon mang karunungan, lahat yan may limitasyon. But all of that is nothing. No? Pag siya na ang kumilos, ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, walang magagawa ang tao. Maging ang aba ninyong lingkod, kinapansin niyo bakit may mga Ate Helen na lumalabas din ang mukha? Mamaya maliliwanagan kayo. Pero liliwanagin ko, magsasalita ang isang tao, isang mahalaga din tong tao. Pero ito ay hindi para meron tayong i-let down, lalo na sa ating mahal na pamahalaan, hindi para pabagsakin ang ating pamahalaan. Alam naman ito ng pamahalaan dahil nakikipag-communicate naman ako. So sa gabing ito, ayan ang aking mga kasamahan, mag-hi-hi kay Jan, no? At higit sa lahat sa ating
mahal na kapatid, no? Siya po ay isa sa masasabi ko na nakita ko ang kanilang pamunuan, nakita ko ang disiplina, no? So, katulad ng sinasabi ko, lahat naman tayo ay walang perfect, no? At anuman ang nangyari sa atin ay may purpose pa rin ang Panginoon. So, sa gabing ito, hindi ko na muna pahabain, siya ngayon ang magsasalita sa pamumuno ni General Ladion. Tama bang pagka-pronounce ko? So, ngayon gabi, siya ngayon ang Ha? Sino man? Oh. Okay. Ngayon, ang magsasalita muna. Ang pangalan ni sis? Ang pangalan ni sis? Si Ma'am Ofelia. No? Ma'am Ofelia Pilaes. So, sila ang magpapaliwanag sa mga bagay-bagay, no? Kaya itong naka-live ito, kaya ito lang po ay pinapakita na nagkaisa, hindi para pabagsakin ang bawat isa, ngunit pagkakaisa para po sa higit sa lahat ikakalwalhati ng ating Diyos na sinasamba. Although na iba-ibang paniniwala, pero isa pa rin naman ng Diyos. Tama? Kasi lahat ng mga biyaya na yan, siksik-liglig, umaapaw. Ang gusto lang makita sa atin, mayroon tayong pagkakaisa. So, nandito si Ma'am Ofelia Pilaes para magsalita po. Pwede siguro magbinisaya. Okay. Sige lang. I-interpret ko na lang. Maayong gabi sa tanan. Sa among sa tinaod na mo nga leader si General Ronnie D. Ladion Sr. kang Ma'am Lady Main, kang Ma'am Lord, sa mga kaubanan na po din nga mga officers sa 105 Hinaplanan Camp Aguila Hinaplanan. But lang na pahibalo na ninyo nga kini nga grupo taon-taon na kini nga nag-exist, no? And uban gipanguluhan ni Sir Ladion Sr. O sa taas-taas nga panahon kami nagahandom nga ni among grupo nga nag-antos sa kasagaran mga membro nag-antos gid sa kalisod. Ang tuaw gud ang kamatuoran nga mahatag sa Ginoo ang grasya nga para kanamo tanan. So muna kanunay among gipalanlangin nga kana nga grasya mahatag sa atong labaw makagagaw sa tanan nga unta dili na mahikaw sa mga membro dinhi nga gikan sa Misamis Oriental, paingon sa Davao, paingon sa si mag-meeting dinhi kanunay niya nagaampo kanunay nga adunay tingos bawan sa matag kinabuhi na sa mga membro nini sa sakop ni Sir Ronnie Ladion Sr. Mura na ako. Ayan, palakpakan na to. So, ang ibig niyang sabihin, nagpasalamat siya, no, kay Bisaya man to, Tagalogin ko. Nagpasalamat siya, no, dahil sila man ay nananalangin na yung mga biyaya ba, no? Yung mga biyaya na inaasam-asam sa bawat isa ay makamtan na. Ngunit subalit na tapat, talagang ganon, dadaan tayo sa pagdadalisay ng apoy. No? Kasi itong grupong ito, naiyak talaga ako kaganina dahil ramdam ko ang kanilang naramdaman. So, katulad ng sinasabi ko, kapag may magsarado ng pintuan, may magbubukas ng bintana. No? At minsan may mga panalangin tayo na akala natin, no, na hindi tayo dinidinig ng Diyos, pero mas may maganda palang plano ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan sa atin. Okay? So, klaro ko rin sa kanila na kung totoosin, no, hindi man ako nag-ano ng yung aking pakikipagsalamuha ay wala akong itinayo na anumang foundation, organization, lalo na ang sikta pagdating ng simbahan. Dahil lahat yan ay nakaprograma na. Ang aba ninyong lingkod ay inaantay na ito.
sa ating pamahalaan. No? Nandito man lahat ang chat. Nagpasalamat ako dahil ang kapangyarihan na talagang kumikilos. Ngunit subalit datapwat, nais ko munang abutin ang ating mga kapatiran. No? Lalo na sa nagmumula doon, no? Mula kila Lolo Taglion, Agila, Toothpick, Ligaya, Dato Malinaw, Tiago, Tupas, at marami pang iba. Nandyan sila Lolo de la Serna, sila de la Concepcion. Marami yan, no? Gusto ko lahat yan ay abutin, kaya nag-ikot po ang aba ninyong lingkod. Okay? Dahil pangako ng Diyos yan eh. Kaya dito nagkaroon ng liwanag, no? Sa bawat isa. At I'm sure, no? Nakaganina, ang itinataas natin dito ay ang ating pinakadiyos ng kaliwanagan. Katulad ng sinasabi ko sa kanila, hindi ako nasa inyong harapan para sasabihin na ako ay si ganito, ako ay si ganito. Magpakilala ako bilang aba ninyong lingkod, bilang utusan. So yun po ang pakilala ko, hindi sa anong paman. No? Na kung ano-anong pakilala, higit sa lahat, we need to follow the rules of God. Seek ye first the kingdom of God and righteousness, and all these things shall be added unto you. So, kanina naramdaman ko kung hindi ko masabing pagkakamali. Nagkulang tayo, ganun naman talaga. No? So, hindi ko napahabain ang usapan. So, nandito ngayon ang isa nating kapatid. Uwi naman ako bukas. No? Uwi naman ako bukas na. Saan man? Sulti na lang. Wama. Ha? No? Kasi sa totoo lang ang aba ninyong lingkod, yan ang sinisikap, no? Kasi nasa instruction yan. Huwag pabayaan ang ating mga kapatiran, mga tribo, no? Kaya ako kahit saan ako magpunta, no? Kahit saan ako magpunta, mas masaya ako ng ating mga kapatiran, mga katribuhan ang aking mapuntahan. Yan po ang totoo. Ngayon, katulad ng sinasabi ko, maging ako, hindi naman din perfect. No? No? So, sa gabing ito, katulad ng lagi kong pinapaalala, lahat ng pinili ay pipiliin pa at lahat ng sinala ay sasalain pa. Kaya walang pwedeng magsabi na ako na ay ako na ay ako na. Dahil higit sa lahat, siya ang ating mabigyan. Actually po, nandito ako kung napansin niyo, nakita niyo yan, sila, mukha nila Ate Helen yan. Nandito po talaga ako sa isa sa mga kampo nila. Sa kanilang pamumuno ng kanilang dating leader. Bakit dating leader? Dapat sila na mag-explain ito, hindi na ako. No? Ganun pa man, ang aba ninyong lingkod ay laging sinasabi, mahalin pa rin natin ang mga taong ito. Pero may mga tamang kapanahunan. No? Ate Helen, Kuya Mamay, peace be with you. No? Hindi ako pumarito dito para i-brainwash ang mga tao. Kung alam nyo lang, no? Ang mga tao kaganina, ramdam ko kaya naiiyak ako. Hindi ako pumunta dito para magpakahiro. No? Hindi ako pumunta dito para magpasikat at magpakilala ako ang totoo. Dahil maging ang aba ninyong lingkod ay sinasabi ko, lahat ng aking sinabi, lahat ng aking wika, pagbulay-bulayan nyo, makiramdam kayo, manalangin kayo, ibigay sa inyo ang tamang kaliwanagan. Kung akin bang sinasabi ay totoo kasinungalingan. Yan po ang totoo niya. No? Okay. Sa tinuod lang, sa totoo lang, may nag-chat sa akin. Wala mo na magkuling-kuling sa akin ha, mga fans. Mamaya na kayo magkuling-kuling ha. Kaya naka-FB live ako. So, hindi ko na siguro pahabain ng usapan. Nakita nyo naman, no? Ayan, may nakakilala naman siguro kay sir. No? Lahat ito. Ali ka, kapatid. Dali. Alam ko, familiar kayo sa uniform na ito. No? Sa ano yan ni Ate Helen, bakit naka-uniform pa? No? Naka-uniform pa. Alam niyo, sa totoo lang, ito ang salamat kuya. Ito yung sinasabi ko.
minsan may mga bagay na nangyayari sa atin na hindi man maganda, magpasalamat pa rin tayo dahil may purpose ang lahat. Tama? May purpose ang lahat. Katulad ng sinasabi ko, hindi ako pumarito. Actually, kung tutuusin, wala ito sa aking program, sa aking mga pupuntahan, pero bakit nakarating ako dito? Yan ay kalooban ng pinakadiyos ng kaliwanagan. No? Ang mga kapatid, no, dahil sa nangyari. No? Pero ganun pa man, isa lang din ang masasabi ko, lahat ng pasasalamat na akin narinig at pagbigay ninyong pagpupuri sa ninyong lingkod, ay muli kong itinataas at binabalik sa Kanya. Dahil kung wala siya, hindi siya nagbigay sa akin ng karunungan, wala rin naman akong maibabahagi. Kaya ang pinaka-the best, no? Ang kababaan ng loob, manatili ang ating mga paa sa lupa na nakaapak, pag-ibig sa bawat isa. Kaya nawa ang espiritu ng katotohanan, no, katwiran, kapatawaran at pag-ibig sa bawat isa ay mangingibabaw sa bawat isa sa atin. Ano man ang ating mga iba't ibang naranasan, no? Hindi lang sa grupong ito. Pangalanan ko na. No? Marami ito eh. Hindi lang sa grupo na nagmumula dyan sa mga yan. Marami to, no? Umiiyak dahil umaasa sa pangako. Pero ganun pa man, sana mga kapatid, katulad ng sinasabi ko, ang nangako lang na hindi tayo mabibigo ay ang Panginoon. No? Palakpakan ninyo ang pinakadiyos ng kaliwanagan. Ayan po ang turo ko sa kanila. Pag magpalakpak tayo, pagdating ng pinakadiyos ng kaliwanagan, o ang Diyos, pataas ang palakpak. No? Pag siya ng ating bigyan ng karangalan, no? Pagpupuri, sa taas talaga. No? So Dinagat Island, antayin ninyo ako dyan, papunta ako dyan. Surigao, papunta ulit ako dyan. No? Zamboanga, actually, asan ba si Ustad? Ay, ayun si Ustad. Mag-hi ka, Ustad. No? Opo. Okay. Kapatid, Ustad, dali. Surya. Si Ustad na lang ang salitain ko, no? Mga mahal na kapatid dito. Sabi ko nga sa inyo, ma-Muslim, ma-Christian, tayo ay magkaisa, lumad, ano man ang tribo, no? Remember that lahat ng may tuhod na nilalang ng pinakadiyos ng kaliwanagan ay luluhod sa Kanya. Tama? Nakalagay ba yan dyan? Kaya multimusilidimin, luluhod pa rin. Tama? Hindi tayo sa kapwa-tao luluhod. No? Kanina naibigay ko na ang mga pagpapaalala. No? Nawa may natutunan kayo sa akin. No? Dahil ako, malaki ang natutunan ko sa pagpunta ko dito. No? Kaya ang lagi kong sinasabi, ano't ano man, tapusin na natin ang laban. No turning back. Dahil alam ko marami ang nagmimisyon, lalo na pagdating ng spiritual, talagang ang iba ay bumigay na. No? Yung iba, itinakwil na ng kanilang mga pamilya. Ito paulit-ulit kong sinasabi. No? So, sa gabing ito, lubos ang aking kagalakan dahil nakarating ako dito. Pumunta ako dito hindi para pagsilbihan o para palakpakan o para papurihan. Pumunta man ako dito, nakarating man ako dito sa kampo, ay ang Diyos ang aking itinataas, hindi ang aking sarili. At alam nila yan. Tama ba? Tama ba mga kapatid? Okay. Tama. Dahil yun naman po talaga ang totoo. No? Kahit minsan nakakarinig na ako ng aking mga friendship, ano ba nangyari sa'yo? Ang itim-itim na ng balat mo. Minsan nagjo-joke na lang ako, di ba? Alin namang itim ang balat, wag lang ang budhi. Totoo naman. Di ba? So, nagpapasalamat ako at marami ang dahilan ang Panginoon. Actually, kaya din ako pumunta dito kasi yung sinasabi kong tidal wave, ang sentro niyan, ang Cagayan de Oro. Kaya kagaya na sinabi ko rin regarding sa Philbox, i-chat ko yan.
Pero sabi nga nila, faith can move the mountains. Tama? Ang bottom line dito, yung karunungan na ipinagkaloob, yan ang tunay na release. Yan ang tunay na kayamanan. Ang karunungan na binigay sa atin. Dahil ang karunungan ay higit pa sa salapi na magagawa. Nasa Book of Kawikaan yan. Kaya sa gabing ito, para sa aking minamahal na kapatid, at para dyan sa mahal ng The Real Sultanate of Sulu, tinatawagan po kita. Hindi kita makontak. No? Sana napanood mo ang ano ko dito. So, tuwang-tuwa ang ating mga mahal na kapatid. No? The Real Sultanate of Sulu. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Alam niyo mga mahal kong kapatid, bakit ko isinasabing tinatawag na The Real Sultanate of Sulu? Malaki kasing impact yan. No, malaking impact, malaki ang kanilang part sa kapayapaan, lalo na sa kaguluhan sa West Philippine Sea. Malaki ang kanilang maiambag sa kapayapaan dahil hawak nila, no? Hawak nila ang mga katibayan, kaya ang China hindi po natin kaawayan. Ang China po ay nagkaroon po ng kasunduan, ang The Real Sultanate of Sulu at China, sila ay binigyan ng karapatan para bantayan ang karagatan na yan sa loob ng 100 years. Nasa kasunduan nila yan. Kaya ang China kasi nagkaroon ng malaking utang na loob sa The Real Sultanate of Sulu. The Real Sultanate of Sulu ay nakalibing po sa bansang China. Binigyan siya ng magandang parangal ng kanyang libingan bilang tanda na sila ay kumilala, no, at tumupad sa kanilang usapan. Hindi po yan nagano. Bakit ko sinasabi dahil yan po ang totoo? Hawak ng The Real Sultanate of Sulu. Ang tanong, bakit ngayon lang nagparamdam yan? Dahil maging sila ay, alam nyo na yung mga istorya na yan. Pero ngayon, panahon na para magsalita. Kaya laging pinapanalangin ng Aba ninyong lingkod, nawa ang espiritu ng katotohanan, katwiran, pag-ibig, kapatawaran, no? Ay mangingibabaw sa ating lahat kahit ngayon sa mga pangyayari. No? Kaya ako yung mga nanglilibak sa akin, hindi ka pa nanglibak sa akin, napatawad na kita. Yan ang totoo. Hindi ko na kailangan manumbat pa. Ano pa bang isumbat mo sa kapatid mo kung nandyan na ang kasagutan sa lahat ng iyong pinapanalangin? Kung nagawa mo na ang trabaho mo, yun na yung sampal sa mga tao na nagpahamak sa'yo, kung ano-anong tawag sa'yo, dahil bilang tunay na lingkod niya at sumusunod, expected na natin yan. Bilang bahagi ng sumusunod sa kanyang kalooban ng kataas-taasan, lahat ng panlilibak, lahat na, mararanasan natin lahat yan. Kaya ako, bilang Aba ninyong lingkod, at alam ko kayo ay nakaranas din kayo ng mga ganyan. Tama? So, sa gabing ito, ewan ko kay Jen, no? Nasa kanyang, siya lang ang nakakasiyasat, no? Kasi nag-usap man kami kaganina na mag-live kami at magsalita siya. Pero hindi magsalita para hamakin, no? Hindi para hamakin, no? Sa totoo lang ang testimony. Yan ang pagpapakita kung paano pinahiya ang kaway. Pag ako na makikita tayo mag-live ako, actually, marami nang nakikinig ngayon. Naka-live to no? Marami nang. Bilang sundalo ng Diyos, you are always ready. Dahil ang sasabihin natin ay hindi mang kapahamakan sa ating kapwa, kundi to lift up. Napasigaw ako. Thank you, paro-paro. Yan po ang katotohanan. No? Hindi man ni siya para, ang pagsasalita ay hindi para panghimok na, oy, maniwala kayo sa amin. Yung testimony na natanggap na blessings. Tama? Alam nyo ba, Pastor? Saan ba si Pastor dito? Nag-uli na. Alam nyo ba, noong kabataan ko, alam nyo ba na ang testimony ay isang bahagi yan na pinahiya mo si Satanas? Dahil inihayag mo ang kabutihan ng Diyos
Yan po ang purpose ng testimony. No? Inihayag mo ang kadakilaan ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Tama? Yan po ang testimony. Ang pagbabahagi kasi ay hindi para ipahamak to let down, kung hindi kayo mismo. No? So ito naman ay hindi natin pinipilit ang ating kapatid, no? Sino ba? Gusto na ako sa ibagay. Nakikinig sila. Naabang sila lahat. Yes, naka-live talagang nag-aabang sila. No? Nakaabang talaga sila. Kasi nakita na nila yan, alam na nila yan, nasa kampo. Sinabi na natin, kilala man kayo. Ayan, nakita rin naman na. No? Nakita na rin naman. No? So, katulad ng sinasabi ko, kayong lahat ay naramdaman ninyo kung anong ibig ko. Hindi para siraan, hindi para hatakin pababa ang ating kapatid, kundi kung ano yung katotohanan ang siyang magpapalaya sa ating lahat. Yun lang naman eh. And thank you so much, no? Sa pangalanan na natin. UTEC, yung ibang grupo ng UTEC, abangan ninyo ako. Ibang grupo ng ASBLP, pati ang mga grupo dyan banda ng Isabela na nagsasabing ako ay terorista. Tingnan ninyo ang paratang sa akin, oh. Mga sundalo ito ni Ate Helen. Ayan. Mga sundalo ito. Mga sundalo ni Ate Helen yan, pero kaharap ko sila. Alam niyo kung bakit? Ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan na ang kumilos ang kanyang banal na kapangyarihan. Kung bakit tayo nagkaharap. Kasi kung ang iba, hindi pupunta sa inyong kampo. Yan ang totoo. Hindi pupunta sa inyong kampo. Kanina nga, kahapon nga, sabi ko, oy, na-surprise ako. Nanalangin pa nga ako, sana nandyan sa Tehelen. Sa totoo lang. Nanalangin, akala ko nandito sa Tehelen kahapon. Mas masaya. Ha? Kasi alam ninyo mga mahal na kapatid, pag sabihin mo na ikaw ay alagad ng Panginoon, kahit sino pa ang kaharap mo, tatayo ka para sa katotohanan. Tama? Ako sa totoo lang, subok ko na. Yun ang sinasabi ko. 18 mga kapatiran yan na taga-taas. Sinundo ako, mag-isa lang akong babae. Ilang araw ba ako doon? Wala man nangyari sa akin. No? Walang nangyari sa akin. Ang Diyos kasi ang kumikilos. Binabantayan pa ako. Katulad ng ginagawa. Sa totoo lang, nagpasalamat ako, no? So, alam niyo yan, no? Na maging ako, nakita ko yung disiplina lahat. No? Kaya lagi kong sinasabi ko, ano man ang pagkukulang ng kapatid, punan kung meron kang may puno. Ano man ang pagkakamali ng kapatid, ituwid natin. Kung ayaw magpasaway, hayaan. Total, siya rin naman ang aanin yan, hindi naman tayo. Tama? Ang mahalaga, parang ano lang yan eh, mga beauty pageant, the life must go on. Katulad ng ginagawa ninyo ngayon. Tama? Sino bang pinaglilingkuran ninyo? Bakit ito ginagawa? Ang Diyos. So, mawala man si Pulano, nanatili kayo dyan. Kasi siya ang inyong ginagawa niyo ito para sa kanya eh. Kasi kung ginagawa niyo ito para sa tao, dali na mabungkag. Ha? Bungkag mo. Pero dahil siya, katulad ng sinabi ni kapatid, no? Ni Jen Ladjon, no? Ni kapatid na Ladjon, no? Na ang ama kasi ang sinusunod ko, kaya ito nangyari sa kanila. Pero ganun pa man, lubos ang aking pagpapasalamat. Katulad dyan, hello, Bishop, hello, Father. Good evening po sa inyong lahat dyan sa Isabela. Na-miss ko kayo dyan. No? So, actually, si Ustad, sabi ko nga eh, Basilan, nasa program ko yan.
No, sabi lala, wag ka puta ng basilan. Maraming Muslim doon. Sabi ko, mas gusto ko yan. Oh. No? Mato kayo sa Bella. Sabayan ka na to. Oh. Gamay po wala kayo sa atin. Nandyan, no? So, next, Cagayan de Oro. Balik mo na ako ng Zamboanga, Jinsan. So, sana, no? Mga taga ASBLP, no? Salamat sa pag-invite sa akin. Alam ko ng iba sa inyo, binawalan talaga na wag makipag-usap sa akin. No? Akala naman nila, kinukumbinsi ko mga member nila, uy, sa akin kayo maniwala. Wala ba akong sikta gitayo? Wala akong mga foundation. No? Kasi kung totoo ka, wala kang dapat anuhin. Tama? So wala, ASBLP, Yotek, King Solomon, unsa pa, mga Alpha Omega, unsa pa to, may mga King David Foundation, sus Ginoo ang dami. No? So maraming salamat at maraming salamat sa panonood, no? Isa ba ni pagkangalam? Mitz Colimac, Celeste D. Breto, dagan kayong salamat. Elvira Dansil, ate, kumusta ka na? Kay Sir Rick Sabagala Kabilino, maraming salamat. Lumang Laan Laser, salamat sa lahat. No? Lady Lou, hello ma'am, ingat po. Salamat sa inyong mga prayers. Kay Malo Gabaldon, no? Thank you so much. Benito Sulaiman Mendoza Barbado Jr., no? Wag mo gamitin pangalan ni wala, no? No? Ipagpaumanhin, no? Lumang Laan Laser, no? Sapagkat ang inyahahayag ko ay ang pinakadiyos ng kaliwanagan at hindi ang aking sarili. No? Hindi ang aking sarili. Dahil sa aking pagpunta dito, ayan ang butike, hindi po ang aking sarili ang aking itinataas, kundi ang pinakadiyos ng kaliwanagan. Siya talaga ang aking ibibida sa aking buhay. Ano't naman ang kahinatnan, no? Ano man ang kahinatnan ng aking buhay. Katulad ng sinasabi ko, walang nagmimisyon na hindi isakripisyo ang buhay. Yan ang totoo. Binalaan na nga ako tinatarget na nga ako. Naglalakad man ako mag-isa. Kaya nagulat nga si Sir Pagbaba ko, mag-isa lang ako. Tama ba, Sir? Tama. Kasi kung nasa akin ang espiritu ng kadiliman, matakot na ako makita ng liwanag. Yan, dadalhin nga natin liwanag Pagkakaisa ng bawat isa. No? Pagkakaisa ng bawat isa. No? Ipagpaumanhin kamahalan, Lumang Laan Laser. Malo Gabaldon, thank you so much, no? Marifi Canasa, thank you so much. Edith Reyes, thank you so much. Gal Yunor Ramos, thank you so much. Ramil Medina, thank you so much. Charlie Luzarita, thank you so much. Marcelino Francisco, thank you so much. No? At marami pang iba. Kay Sir Bobby, maraming salamat, no? Maraming salamat. At kahit kailan, hindi papayag si Lidimen na gagamitin ito ng kadiliman. Kahit kailan, marami na akong naranasan. I never give up. No? Alam ko ang liwanag at dilim. Sabi nga nila, inasa dilim yan. Bakit pupuntahan mo? Magbigay ka nga ng liwanag, di ba? Ikaw, makaya ang liwanag. Paano maliwanagan ang dilim? Ang iba kasi perfectionist Wag kang pumunta dyan, mga madilim yan. Mga dilim yan. Sino tayo para humusga? Nandyan ka man kaya sa kaliwanagan, puntahan mo ang sinasabi mong dilim para sila makakita ng liwanag. Ganun lang yun.
Ipagpaumanhin sa ibang nag-i-spiritual. Yan ang mali sa ibang spiritual. Ha? Bakit malilinis na ba kayo? Perfect na ba kayo? Para sabihan ako ng mga taong ito ay nasa kadiliman? Sino kayo para maghusga? Ha? Diyos na ba ang mga sarili ninyo? Para magsalita kayo ng mga taong ito ay mga nasa dilim? At sa akin bang pagpunta dito ay dilim na rin ako? Yun ba yun ang ibig niyong sabihin sa akin? Ipagpaumanhin ninyo. Ang tao nagkakasala sa isip pa lang, sa salita, lalo na sa gawa. Ano man ang iyong tawag nito, pagpaano niya, ano man ang iyong pag-judge sa inyong kapwa, yun din ang sukatan mo. Tama? Ipagpaumanhin. Ngunit sa kadiliman na sinasabi ninyo sa mga taong ito, ako'y lubos na nagpapasalamat, nawa nakakita sila ng liwanag. Naramdaman nila ang liwanag. No? Kung mayroon mang kadiliman dahil sa mga pangyayari niyan, at kung bilang ikaw ay lingkod ka ng Panginoon na sinasabi mo, sino man ang Panginoon na iyong pinaglilingkuran, magbigay ka ng kalakasan ng iyong mga kapatid, hindi para lalo mong i-down. Ipagpaumanhin. Nasaktan ako sa aking nabasa. Ha? Pagdating ng katotohanan, ito yung sinasabi ko. Hindi ako kumakalaban. No? Walang dilim, walang kadiliman na nasa aking katawan. Dahil kung nasa kadiliman sa akin ang katawan, hindi ang Diyos ng kaliwanagan ang aking ibabahagi sa kanila. Ang aking binabahagi sa kanila ay para mabigyan ng kahit kunting pag-asa sa pamamagitan ng pangako ng Panginoon, hindi ko pangako. No? Hindi ko pangako. Ano man ang kadiliman na nakikita ninyo, mas nanatiling mga bulag, pipi at bingi ang mga taong alam ang katotohanan, pero ang gusto lang ay sila lang ang sarili ang maliligtas. Para ano? Para kailang mapurihan? Hindi naman ang ating mga sarili dapat bigyan ng kapurihan, kundi ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan. No? Itong mga mahal na kapatid na ito, kaya alam niyo sa totoo lang, meron ako isang kaibigan, ayaw niya magsuot ng kulay puti. Sabi ko, bakit ba hate mo ang puti? Lagi ko nakikita sa kapatid, bakit puro itim ang suot mo? Hindi ko talaga siya nakitaan ng kulay puti. Sa totoo lang, mayroon talaga akong kaibigan yan. Pinaliwanag niya sa akin, alam mo, yung kulay puti na yan, sa totoo lang, mas marumi pa yan. No? Hindi katulad ng itim. No? Ang itim, pwede mong paputiin. Pero yung mga, ano na yan, nagsusuot ng, sorry for my words ha. Nasa ano yan, sa ako. Hindi ko naman sinasabing masasama yung nagsusuot ng puti ha. Hindi lahat ng puti ay nasa kaliwanagan. Ang iba, nag-aanyo lang. No? At least ang itim, nagpakatotoo. Ipagpaumanhin ninyo. Ako, transparent lang ako. No? Ipagpaumanhin, pero katulad ng sinasabi ko, wala man akong taong nagsasalita ako, wala mang taong nasa likod ko na itong sasabihin mo, kundi ano yan eh. Kaya sa 2 Corinthians chapter 3 verse 5 to 7, ang mga lingkod ng bagong tipan ay sa pamamagitan ng kautusan ng espiritual at hindi sa pamamagitan ng kautusan ng mga gawa ng tapyas ng bato. Maliwanag man yan. No? So, thank you so much kay Sir Ramil Medina. No? Greetings from Palawan. Rosalinas, asa na ba yun? Rosita Bravo Ombao. Thank you so much. No? Marami pa ito eh. No? So, dahil hindi na magsasalita ng ating mahal na kapatid, no? Basta ako, ginawa ko ang part ko. Ginawa ko ang part ko sa abot ng aking makakaya. No?
Kaya doon sa mga lugar na binanggit ko, kung ano man ang binahagi ko dito, ay ganun din naman ang ibabahagi ko sa inyo. No? So, nagpapasalamat ako sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan at uulitin ko. I-reject ko yung sinasabi mo sa akin na ginamit ako ng kadiliman. Anong kadiliman ang sinasabi mo? Baka sa pagkakataon na ito magbangga tayong dalawa. Mataas ang respeto ko sa'yo. Huwag mo kong pagsabihan na ako'y ginamit ng kadiliman. Dahil kung ginamit ko ang kadiliman, ang sarili ko ang aking itataas. Ha? Ipagpatawad ako ng Panginoon kung nagkamali ako ng ano. Huwag mo gamitin pangalan ni Lawlaw Lucifer. Maghuhukom siya ngayon. Ingat sa iyong salita. Ang gamitin mo mga taong masasama gawa. Magkasama ang liwanag at kadiliman. Nandyan sila sa katawan mo. No? Sorry, hindi ko i-accept yan. Hindi ko yan i-accept, kamahalan. No? Hindi ko i-accept yan. Nang katawang lupa ko ay ginamit ngayon ng kadiliman. Kadiliman at liwanag. Liwanag pwede pa. Ang kadiliman, never. Maaring siguro dati nasa kadiliman. Ngayon nasa kaliwanagan tayo. Kaya nga ang sinabi ko, ang binahagi ko, no turning back. Diretso, walang lingon sa kaliwa. Kaliwa, walang lingon sa kanan. Diretso lang. Para mapagtagumpayan mo ang misyon na ibinigay sa'yo. Tama? So mga mahal na kapatid, maraming actually po kagaya na napakarami nila dito. No? Mula pa kahapon, naramdaman ng aba ninyong lingkod. Hanggang ngayon, ang presensya ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Hindi man ako makakapagsalita kung wala yung guidance niya. No? Katulad ba ng pinapakita ko? Ang tao kahit anong gagawin na mabuti, meron at meron masasabi ang tao. Anong sinabi ko? Hindi ko kailangan ang mga taong mababait sa akin. Ang kailangan ko mga totoong tao. Hindi ko kailangan ang napakaraming tao na maniwala sa akin. 1, 2, 3 ang mahalaga ang itinataas natin, ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan at hindi ang mga sarili natin. Napakaliwanag yan. Kaya sa totoo lang, ginakongratulate ko kayo kahapon pa. Alam niyo kumbaga sa game, first round, panalo kayo. Palakpakan niyo naman ang sarili niyo. Ha? Bakit ko nasabi? Kasi kung wala talaga ang tunay na pananampalataya ninyo, hindi na kayo mag-meeting-meeting, wala na, magkanya-kanya na kayo. Pero dahil ang inyong abang lingkod din, no, si Jen, ay ginabayan din, yan. Di ba? Ito yung sinasabi ko, ano man ang mga hindi pagkakaunawaan, pinag-uusapan yan, inuupuan, pinag-uusapan, para magkaliwanagan. Ngayon, para walang gulo, wag tayong feeling natin, napakarunong na natin. Sabi ng butiki, oo. Tama ba? Tama ba? Wag tayong mag-isip na akala natin kung sino tayong pinakamagaling. At yung iba naman, ako tatapatin ko kayo. Napapagsabihan ako. Inaako ko ang lahat. Hindi ko inaako ang lahat. Pinapaalalahanan ko lang. Bakit? Kayo ang nagsinungaling sa akin eh. Yung mga kasamahan, tinatanong ko kayo kung nasaan kayo, sasabihin nyo hindi alam. Yun pala, nasa hotel na kayo, dala ninyong Buddha. O ano, nabinta ba? Wala, nga. Huwag niyo akong pagsalita, sorry ha, huwag niyo akong pagsalitaan na nagbida-bida ako at lahat ay inaako ko. No? Pinagsabihan ko lang kayo, kayo ang nagkulang, kayo ang nagsinungaling. Hindi itong mga tao nandito ha, iba itong sinasabihan ko. Kayo po ang nagkulang, hindi ko na babanggitin. No, alam niyo kung sino kayo eh. Ha? Sabi ng butiki, pagdating kay Lidimen, walang lihim na hindi nabubunyag. Dahil ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, lihi man o dakila, masama man o mabuti, ihahayag at ihahayag na yan. Kaya pala bumigat ang loob ko nung nakaraan. Nandyan, tinatanong ko kayo kung nasaan kayo.
Hindi man ako naghingi sa inyo ng shares ng Buddha. Pinagsabihan ko lang kayo. Ingat kayo. Hindi kinilang binibinta yan. Nasa program yan. Tapos ang gagaling niyo magsalita. Kayo ang nagsinungaling sa akin, hindi ako. Pero naihayag pa rin kayo. Ngayon sasabihin niyo ako, nagbida-bida ako, nagmamaroon ako. Inaako kong lahat? Hindi ko inaako ang lahat. Ganyan si Lidimen. Dahil kung nasa katotohanan ka, sabihin mo ang katotohanan kahit masakit para sa kanila dahil ayaw mo silang mapahamak. Yan ang totoo. Kayong iba, takot man na magsalita kaya baka mawala ng member. Totoo naman eh. Tama? Takot ba? Kahit mali, takot. Lalo ang sarili niya, kapag sinabi niyang katotohanan, mawalan man siya ng member, wala na siyang followers. Di ba? Takot, kaya ang gagawa ng kwento si leader na terorista, ganito, ganyan. Ganyan ang nangyayari sa iba. So, ipagpaumanhin ninyo kung meron ako mga sinasabing hindi ka nais-nais sa inyong pandinig. No? Lahat naman tayo, hukman eh. Wala namang exempted sa atin. Lahat tayo huhukman. So, anong ipagmalaki ng ating mga sarili? Kaya ako, lubos ang aking pasasalamat sa mga kapatid na ito. No? Naramdaman ko ang kanilang pag-welcome sa akin. Ayan. At ramdam ko ang mga kapatid na ito. Buong puso. Si Lord man ang nakakasiyasat dito at higit sa lahat dito. Ramdam ko ang presensya higit sa lahat ang pinakadiyos ng kaliwanagan. At ang mga taong ito, ramdam ko ang kanilang mga puso. No? Kaya katulad ng sinasabi ko, kung mayroon man akong no? Mayroon man akong ipupuno sa mga pagkukulang, yun ang aking magagawa. Hindi para mag-overlapping. Okay? So isang mapagpalang magandang gabi sa inyong lahat at nakikiusap ang ating mahal na kapatid na bukas na siya magsasalita. No? So, ito, bukas na siya magsasalita, pero ito po si kapatid. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood. Ako po si General Adjon, under ng Marlica Kindabukan Pasog Empire sa pamumuno ni Maria Hilin Fatima Abdurajak at saka kay Raha Mamay Hasan Abdurajak. Bukas ipaliwanag ko sa inyo bakit nandito yung si Lidimen para ma-sit up ko ang lahat ng ipabot ko sa inyo, sa lahat ng nanonood ngayon. Hindi ko muna ipaliwanag sa inyo lahat ngayon, bukas na. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood. Salamat. So, maraming salamat. So, ayan, bukas na. Palakpakan ninyo. Bukas na. Isa yung isa itong kahayagan, no? Katulad ng sinasabi ko, kung mayroon man, wag na kayong kabahan dyan, taga-ISBLP, taga-UTEC, at saka sa iba pang grupo. Kayo talaga, GTS, isa pa yan. No? Alakala nyo, hindi ko alam, pinagbabawalan ninyo ang inyong mga member na makipag-usap sa akin. Ito nga, maliwanag sa sikat ng araw. The more na binabawalan nyo, the more na maghahanap ng paraan yan ang inyong mga member. Bakit nyo binawalan? Dahil takot kayo. Totoo naman eh. Takot kayong mawalan kayo ng member, alalahanin nyo, silidimin, wala ba tayo rin ini organisasyon, wala ba ko nagsabi na magsalita ako sa akin kayo maniwala, totoo ako, wala. Maging ang aba ninyong lingkod sa aking pagsasalita. Lahat ng aking sinasabi, suriin nyo. Kaya ang gawain ni Taning, kanang maganda ba magsalita? Wala ka nang ligaw? Ang bituin na ibibigay ko sa iyo. Ang buwan, mga tipong ganun. Diba? Pero si Lidimin magsalita, minsan hindi lang minsan, may maanghang na salita. Alam ninyo, sa Book of Kawikaan, no? Mas may pakinabang pa ang hampas ng tunay na kaibigan kaysa kunwari pabeso-beso yun pala, mayroon ng binabalak na hindi maganda sa'yo. Tama? Kaya magpasalamat ka kung napagsabihan ka, kung may mali ka. Sakto? So, yan po mga minamahal kong mga kapatid, ano?
Alam mo kamahalan, hindi kita kinakalaban. No? Lagi kitang binabanggit na nagpapasalamat ako sa'yo. Pero ang hindi ko lang papayagan, yung pagsabihan mo ako na pinamahayan ako ng kadiliman. Nandito ba yung chat mo sa akin? No? Hindi ako papayag niyan. Hindi kita kinakalaban. No? Hindi. Hindi kita kinakalaban, kamahalan. At gusto kong ipaalala sa iyo, hindi po tao ang pinaglilingkuran ko, kundi pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Hindi po kapwa ko tao. Ako may nagpapasalamat po sa inyo. Pero kung pagsabihan mo kung nasa kadiliman ako, ipagpaumanhin po. At nasa kadiliman itong mga kasamahan ko, ipagpaumanhin po. Ipagpaumanhin mo kamahalan kung sa tingin mo mababa ang aking pananalita sa pandinig mo. Pero sa gabing ito, hindi sarili ko, hindi sinong tao aking itinataas, kundi ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, our Creator. No? Kung sila Lolo Taglion nga, nandiyan sila Aguila, Tokpek, Ligaya, Dato Malinaw, Tiago, kung sino pa dyan. No? Kasi, ano man ang ipinagkalob sa atin kapangyarihan at karunungan, may limitasyon yan. Kaya gamitin natin sa tama. Hindi para ipagmalaki na ikaw ay naatasan. Kung ano man ang inatas sa atin, sa bawat isa sa atin. Yan po yun, kamahalan. Hindi po kita kinakalaban. Kung itinutuwid mo ako, itinutuwid din kita. Hindi ako papayag na sabihin mo sa akin, at yung mga bagay na yan, expected ko na yan. No? Expected ko na yan, kamahalan. No? Kaya dito, malalaman kung sino talaga ay yung pinaglilingkuran. Tao o ang Diyos. Kasi pag tao ang paglilingkuran mo, sinisigurado ko 101%, bagsak ka. Pero pag siya ang ating paglilingkuran, anuman ang mga discouragement sa kapaligiran mo, kahit mag-isa ka, patuloy ka. Nasa katotohanan ka eh. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Yan po yung totoo. So isang mapagpalang magandang gabi sa ating lahat. Nawa ang espiritu ng katotohanan, ng katwiran, ng kapatawaran at pag-ibig. No? Dahil ang pag-ibig madilim o nasa liwanag, akapin mo yan. Akapin mo yan. Negative plus positive equals balance. No? Hayaan natin na ang Panginoon, ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang siyang gagamit sa atin, hindi yung siyang ating gagamitin para sa sariling mga interes lamang. Maraming managdala ng Panginoon. Pero yung iba, talaga lang naman. Nakapropesiya yan eh. So, sa gabing ito, muli itinataas ko ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Siya ang aking higit na pinasasalamatan, dinadakila. Pinupuri, nilulwalhati sa ibinigay niyang pagkakataon. Pati sa mga kabundok-bundukan, aakyatin ko yan. No? Hindi para magbuo ng destabilization para sa ating mahal na pamahalaan, o hindi sa pakikipag-isa ng kapayapaan. Yan po yung totoo. So, isang mapagpalang magandang gabi po sa ating lahat. Abangan ninyo bukas, no, ang pagpaliwanag ni Jen kung bakit nandito ako. No, abangan niyan. Siya ang kamahalan, hindi ka ba natutuwa na ang mga taong ito nandito ngayon? Nag-isa kami? Hindi po ba kayo natutuwa? Di ba dapat matutuwa kayo? Dahil ang kapayapaan ang nais natin sa bawat isa. Ngayon, pagsabihan mo ako, nasa kadiliman ako, bakit? Dahil makaharap ko tong mga to? Wag naman po, ganun kamahalan. Mahirap yan. No? Tao pa rin tayo, hindi tayo mga Diyos. So, isang mapagpalang magandang gabi sa ating lahat.